Doon naman po sa nangyari, doon sa kay Bopil at kay... Ang mali po talaga doon is si Bopil. Kasi bakit niya nireaksyonan si Biancy, di ba? Bawal reaksyonan ng masama ang beneficiary ko. So, wag na natin pagtakpan yon. Mali talaga doon si Bopil. And kahit magkaiba kami ng opinion ni Kuya Bal, opinion niya yun, respeto ko yun. Opinion ko, respeto niya. Pero hindi ibig sabihin nun ay magkakontrahan kami. Siyempre, at sa bandang uli, decision pa rin ni Kuya Bal ang masusunod. Pero sa opinion, malawak naman po yan na tanggap po yan ni Kuya Bal. Pero ang opinion ko doon, ang mali doon is si Bopil, no? Maling-mali talaga siya doon. So, bakit niya re-reactionan ng gano'n na parang pabalang na, ano, parang nag-i-invite ng basher. Yun yung matinding pinagbabawal natin na mag-i-invite tayo ng basher sa content natin, no? Yan. Ang sabi ko is, bawas-bawasan ang pag-TikTok. Nagkataon lang na na-reactionan ni Bopil is yung lumang upload na. Okay mga kalingap, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan, saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating paksa ngayong araw na ito mga kalingap ay pag-usapan po nga natin, magbibigay nga din po tayo ng ating opinion, kuro-kuro, komento at reaction po tungkol po dito sa pinag-uusapan sa nagdaang araw po sa bakuran po, sa loob po ng bakuran ng Kalingap. At ito nga po yung pagbibigay reaction po ni Miss Bopil Vlog sa pagtitiktok di umano o pag-upload po ni Baby Biancy ng kanya pong mga reels at TikTok. Okay? Ito ba ay hindi magandang magtignan o malaswabang talaga ang mga naturang video po ni Baby Biancy? At ngayon po, ang pinaka-focus po ng ating pong usapan po dito mga kalingap ay yung pong naging pahayag po ni Kalingap Rab sa kanya pong video ay ibinigay po niya yung kanyang saloobin tungkol po sa naturang pagre-reaction po ni Miss Bopil kay Baby Biancy. At yan nga po ay nakita po ninyo sa unahan po ng video ito. So bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan, at syempre kung bagong silip lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega shout out po sa ating mga kasamaan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. Okay, so ipagpapatuloy na po natin mga Kalingap ang pagbibigay po natin ng ating reaksyon tungkol po sa naging pahayag po ni Kalingap Rab. Una-una po sa lahat, sa panahon na ito ay nauuso po ang TikTok, nauuso po ang pag-upload po ng reels sa Facebook. At ito nga po ay nagbabakasakali ng ating mga kababayan na baka sakali ay sila po ay mapansin po ni Meta. At sila po ay ma-monetize at magkaroon din po ng konting kita. Okay? Sa atin po naman pong mga kabataan ay talaga naman po kinawiwilihan po nila kung ang ating mga kabataan ay kung ating mga nakatatanda kagaya ko po ay minsan nawiwili din sa panonood po ng TikTok, di siyempre sa generation po ngayon na ito, ang ating mga kabataan ay siya po ang kanila pong pinagkakaabalahan. Okay? At ang saya-saya naman din po naman tignan. Okay? Masaya pong panuurin at nakakalibang po sa ating mga kabataan. So sa mga hindi pabor, okay? Kasi ayon po dun sa mga komento na nakita po natin ay para bagang nagtataka po sila na wala na po yung dating Biancy daw na kinagigiliwan at na Biancy na mahinhin, Biancy na parang napakasimple. Pero kung sa akin din naman pananaw mga Kalingap, hindi naman po nawala po kay Baby Biancy yung kanya pong pagiging simple
nang dahil lamang po sa pag-upload po ng TikTok at tinignan ko naman po isa ko po ang mga video po ni Beyonce ay wala naman po akong nakita, ha? Wala po tayong nakitang mali, wala po tayong nakitang malaswa doon sa kanya pong ginawang pagsasayaw. Okay? This is an expression of herself. Okay? Ini-express lang niya kung ano po yung kanya pong nararamdaman po dito. Wala akong nakitang malaswa na in-upload po ni Baby Beyonce. Ito naman po ang aking opinion naman po dito po kay Miss Bopil sa pagbibigay po niya ng kanya pong reaction ay maaaring itong si Miss Bopil naman po ay mayroon po siyang intensyon na proteksyonan, ha? Meron siyang intensyon na proteksyonan at proteksyonan po itong si Baby Beyonce base po doon sa mga komento o gusto pong ipagtanggol po siguro ni Miss Bopil po itong si Beyonce base po doon sa mga komento, okay? Mga negatibong komento na kanya pong nabasa at idinugtong din po niya yung pong naging komento, yung po naging pahayag po ni Kalinga Prab na sa matagal na live po niya na sinasabihan po ang ating mga Kalingap Angels na huwag magpara-TikTok, hindi ba? Na bawas-bawasan, hindi naman po sinasabi doon ni Kalinga Prab na bawal pong mag-TikTok ang Kalingap Angel, pero i-focus ang kanila pong pag-aaral. Yan po yung aking pagkakaintindi po doon sa naging pahayag po na yan ni Kalinga Prab, mga Kalingap, na i-focus ang kanila pong pag-aaral at bawasan o wag lang sa TikTok. Okay? Alright. So dito naman po sa panibagong pahayag po ni Kalinga Prab, mga Kalingap, ay sinasabi po dito na mali daw po itong si Bopil. Okay. Bakit po naging mali po itong si Bopil? Bagamat sinabi ko po, pinanood ko naman po yung kay Bopil, parang wala naman po ako nakitang mali, ay parang nagbase lang naman po itong si Bopil sa mga negatibong komento at maaaring ang kanya pong layunin dito po ay gisingin, ha? Gisingin po ang mga Kalingap Angels na wag masyadong magpara-TikTok, ha? Para bagang pinapaalalahanan. Okay, baka ang ilayunin po ni Bopil po dito ay paalalahanan po itong si Baby Beyonce, na una lamang po itong si Baby Beyonce, nasampulan po itong si Baby Beyonce. Kaya siguro nakita po niya yung mga negatibong komento at yun po yung kanya pong ikinontent na ikinadismaya naman po ng ating mga EDSINian o mga tagahanga at taga-suporta po ni Beyonce. Inangalan po. Okay, bakit po? Bakit po inangalan? Kasi para bagang sinasabi dito na malaswa yung mga pinaggagawa. Siguro sa isip po nila parang nag-i-invite po ito. Ayon po kay Kalinga Prab, nag-i-invite po ito ng pambabas. Okay. Nag-i-invite ng buzzers doon sa kanyang naging komento. Kung hindi po siguro ikinontent po ikinontent ni Bopil ang si Beyonce, kung hindi na po ikinontent yung bagay na yon, maaaring tahimik lamang yung naging tahimik lang sana ang pangyayari o wala pong pangyayari na pinag-uusapan natin ngayon, mga Kalingap, ha? So dito sinasabi po ni Kalinga Prab na mali at ibibigay naman po natin ang respeto at honor kay Kalinga Prab sapagkat siya po ang gumawa ng EDSI. Siya rin po yung nag-vlog po kay Beyonce at karapatan po niyang proteksyonan naman po. Okay? Karapatan po niyang proteksyonan po ang love team po na EDSI at saka si Beyonce. At the same time po, pinapakinggan din. Okay, dapat din pakinggan po ni Kalinga Prab yung kanila pong yung suggestion o yung hiling ng EDSINian o mga Beyonce supporters na gumawa po ng action itong si Kalinga Prab o yung
hinihiling po nila na kinakailangan magpahayag o magbigay po ng saloobin, magbigay po ng komento o magbigay po ng magbigay ng action o hindi magbigay ng action, ano ba yan? O magbigay ng kanya pong saloobin tungkol po sa paksa. At yan nga po sinasabi, mali daw bagamat sa mga ilan sa atin ay hindi ang opinion po natin diyan ay para sa akin ay wala po naman ako nakitang mali. Pero ang naintindihan ko naman po itong si Kalinga Prab na pag sinabi pong mali po rito si Bopil ay dahil gusto po niyang proteksyonan po itong si Baby Beyonce. Hindi po ba? Kasi naniniwala itong si Kalinga Prab na kung hindi ikinontent ni Bopil po itong si Beyonce ay yung pagtitiktok po ni Beyonce ay maaaring wala ngayon pong walang ingay na walang pinag-uusapan, wala tayong narinig na mga negatibo. Siyempre, dalawa po yan, may negatibo at positibo tayong mababasa ng mga komento po ng ating mga EDSIN. So sana itong pangyayaring ito po ay maging aral po sa lahat po ng mga reaktor. Kasi nga sinasabi dyan, ito po ay nag-i-invite po ng buzzer. Kung maaari ay proteksyonan po natin ang mga Kalingap Angels. Huwag tayong gagawa, mga reactors, huwag tayong gagawa ng content na maaaring mag-invite ng buzzer at ikasisira po ng mga beneficiaries. Yun po ang pinakapunto po dyan. Pwede naman po natin i-content ang mga Kalingap Angels, mga love team, pero yung maganda lamang po na content, hindi yung pong tayo po ay nag-i-invite ng mga buzzers upang sila po ay makapagbigay po ng mga negatibong komento tungkol po sa kanila. Hindi po ba? Okay, so maaari daw, sabi po ni Kalinga Prab, maaari daw magkaiba po ng pasya po nila ni Kuya Bal, pero sa bandang huli, siyempre bilang founder po ng Kalingap, ang masusunod pa rin po dyan ay si Kuya Bal. Pero para sa kanya naman po ay dahil siya po ang nag-vlog, kung baga ay sa kanya pong poder itong si Beyonce at mga Kalingap Angels, so nararapat lamang din po na siya po ay na-protectionan po niya ang mga angels na ito. At yan nga po ay sinasabi po niya bawal i-content ang mga ito na nakakapag-invite po ng buzzers. Okay? So sana ay, again, election po ito na sa susunod ay hindi na po magagawa pa o hindi na po ito mangyayari. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga Kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, at siyempre muli pinapakiusapan po kayo ng inyo pong lingkod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share at subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magsama-sama at magkita-kita sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.